Good day everyone! So, for today's vlog ay kwentong e-bike muna tayo. Magandang araw! Magandang araw, heto na naman, handa nang magsaya. Tara't mag-explore, puno ng pag-asa. Samahan niyo ako, simulan na natin to. So, for today's vlog ay maglilinis tayo ng e-bike kasi nga bukas. Bukas ay may pasok na naman at alam niyo naman, ito yung e-bike na nag-vlog ko din, ginagamit ko pagka pumapasok. Ito yung service ko pag pumapasok ko. So, kaya, syempre, kailangan din natin siyang linisan. Pero, bago yan, itong e-bike na ito nga pala ay yung version 1 ng 4 wheels na e-bike ng NWOW. Bale, ito ay 2 years na sa amin at masasabi kong sulit siya talaga. This moment ay meron na siyang 1,228 kilometers na odometer. So, for 2 years, yun yung kanyang nagamit na natakbo namin. Total na natakbo namin dahil yung e-bike na to. At itong e-bike na to ay nung May 1 siya nag 2 years. So, nagpas na siya ng 2 years. Tapos, ang maganda dito, gamit na gamit talaga namin siya kapag malalapit lang yung pinapuntaan. Tapos, syempre, pag maulan, super convenient niyang gamitin. At itong e-bike na to din ay kasama namin parang lalo na pag kami pumupunta sa church. Malaking tulong talaga itong e-bike na to pag kami pumupunta sa church. Kasi syempre, may nagiging service na kami. Lalo na kasama akong maliit na bata. At nakakapagkarga ako dito ng 7 pasahero. Paano ko yun ang pagkakasya? Syempre, magic, sarap. Bahala na. No, nagkakasya sila dyan. Doon naman sa 7 na yun, siguro 3 yung bata, 4 yung bata. Minsan, 8 pa sila. Basta kasya kami. Hindi naman ganun kabigat. At yun naman yung napakadalang mangyari. So, nakakatuwa talaga itong e-bike na to. At one time, pa lang namin siya change oil. Opo, pinapa-change oil din po namin itong e-bike. And one time pa na po namin yun nagawa. Kasi nga, malapit lang naman yung aming dati tinasako, hindi naman siya gamit na gamit as in na yun na laging ginagamit namin. At ang e-bike na to ay nakapakabihira kong hilahan ng mga accessories. Ito lang ang magpapasukat kasi kaya ko sila bilal. Actually, itong kanyang windshield na to, ito ay nabasag. So, it's like, I think parang last June or last May ko yata ito nabasag. Actually, hindi ako nakabasag. Nakapark lang siya dun sa school namin nang bigla siyang nabasag. Ewan ko, hindi ko alam kung dahil sobrang init, pero kasi nasa loob siya ng gymnasium, bigla na lang siya nabasag. As in, basag na basag siya. Very small pieces talaga yung kinanabasan. Parang hindi naman siya nabato or what. Basta, gano'n. Kaya medyo dark siya ngayon dahil pinatinted na namin noong paltan siya ng windshield para protection na rin. Buti na nga lang that time ay wala kami nung nabasag yung windshield yung aming e-bike. Tapos, etong e-bike na to, madalang din naman yung charge, maliban na lang kung ginagamit ko lagi sa school. Kasi pag sa school, umaga at hapon, kailangan ko siya ma-charge ng alas 5 pagdating ko dito. Makapahingayin ko lang siya alas 5 hanggang alas 9, or 9:30. Dapat maka-charge siya para magamit ko ulit yung nabaasya. And, saan ko ba ito ginagamit? Ang e-bike na to. Aside from service ko sa school, service ko siya sa charge pag papunta sa tindahan, yan, nagagamit ko din. Pero hindi ko na ginagamit pagka umuulan. Hindi dahil bawal siyang gamitin. Dahil sa AA, atong dati nga gumagamit ito pag umuulan dahil nga walang service sa AA, nakamotor lang sila ni Papa Nuts. So, ito yung ginagamit nila. At ako na lang yun ito. At ang nakakatuwa sa e-bike na ito ay ang bilis niya. Ang bilis niyang makarating. Kasi meron siyang speed. Ayan. May speed button siya. Meron siyang speed button. Tapos, switch natin siya. Pag nakaspeed siya, inaabot siya ng 35 yung speed mo. Pag hindi naman siya nakaspeed, pag naka-normal drive lang, 25 lang. 25 lang yung magiging speed mo. Yun na yung kanyang pinaka-maximum. Pero pag dumagan, syempre, usually, saan papunta sa school na gano'n ko, maximum speed na ako para makarating ako sa school ng mabilis. At hindi siya mabuhay kasi nga 4 years. Ano na ba yung mga nakapagawa namin dito sa loob ng 2 years?
So, simula nung nabili namin to, actually, yung pinaka-ano lang niya ay yung nabasag yung windshield. Ito yung last task. Nakaraan lang naman to ng last revision. Tapos, ay yung unang-una pala, itong wiper niya. Nasira yung wiper niya nung nung bago-bago pa lang siya. Siguro kasi, hindi ko alam kung ba't nasira. Pero napalitan naman agad. Free naman kasi yung service anyhow. Tapos, pagka may kailangan lang bilhin, eh, di doon ka bibili. Pero pagka naman hindi, basta free yung service sa kanila. Tapos, over, kasama na rin naman ito pag ma-purchase. And, ikaw na lang ang bahala mag-modify kung gusto mong paganda yung gusto na dito. Ito, ako na bibili ko affected sa ito. So, pag yan, wala lang. Ito, may pa-ribbon-ribbon pa. At tapos, kaya green yung cover niya. Ayan, kaya green. Bumili na din ako niyan. Tapos, sa baba, para hindi masyadong madumi, bumili na rin ako para pwede kong ipagpaglalan anytime. Tapos, ano pa ba? Yung, may seatbelt din to. Para safe yung mga bata. Pag pa-reverse naman yung takbo mo, may, may tulong siya. Meron din siyang electric fan, meron din siyang speaker kung gusto mo may music habang tumatakbo ka, or naka-bluetooth ka habang nanatakbo ka. So, meron din siya. Okay din naman siya. At sobrang laking tulong. Actually, nagdala ko na to dito sa Victoria, nadala ko to sa bagong CBI, diretso sa Lito. Hindi ko alam kung may 20 kilometers na yan. Kasi, sa pagkakaalam ko, 65 kilometers sinarado na nung bago pa. Itong bike na to. Ngayon naman, nadadala ko siya kahit saan. Katulad na itong nakaraan, ano ko pa doon sa parang last Wednesday, Thursday ko siya nag-charge. Tapos, Friday, hindi ko siya ginamit. Ang gumamit ay yung sila AA. Tapos, sumunod ay Saturday ko ba din siya na-charge kasi ginamit siya na ang sobrang ulan. Kasi yung Sunday, ginamit ko sa papunta doon sa bundok sa Nagawin. At okay naman, hindi naman siya nalobag, hindi naman ako nag-fulak. So, nakakatuwa lang itong e-bike na to, kaya nilinisan ko na siya ngayon. Oo, naku, once in a blue moon ko lang talaga siyang linisan. Kasi, ewan ko, di naman siya, okay naman siya. At yun nga, nung nakaraan, nalinisan ko siya kasi na-vacuum ko siya. Ngayon kasi mag-vacuum ba sila sa. So, ang pinaka-mahalaga lang dito, inalinahin sa spray. Kasi, yun talaga yung pinaka-talaga. Pero, pwede naman siyang mag-spray. At meron siyang box din sa loob. Nandito yung battery niya. Tapos, may magiging tayo sa ganyan. Dito na nga yung sumbisis. So, wala siyang susi at usually yung gusto na ginagamit ko sa mga tagal-bubos ng papa. So, yun lang po. Maraming salamat for always watching my videos. Thank you so much, everyone. God bless.